Dalawang magkasunod na phreatic eruption ng Mount Canlaon ang naitala kagabi. Sinundan pa yan ng pagdagundong na naramdaman hanggang sa mga karatig bayan. Samantala gusto ng DNR o ng Department of Environment and Natural Resources na pansamantalang isara ang Mount Apo sa mga turista kasunod ng sunog doon na hindi pa rin naaapula. May report si Cedric Castillo. Kuha ito ng ilang residente kagabi nang magbuga ng abo at nagbabagang bato ang Mount Canlaon sa Negros Oriental. Ayon sa mga residente, sinabayan pa raw yan ng pagkulog at pagkidlat. Hanggang kaninang umaga, patuloy ang aktibidad ng bulkan. Sa ilang larawan nga, kitang natatakpan na ng ulap ang crater ng bulkan. Ayon sa FIVOX, pasado alas 6 ng gabi kagabi nang mangyari ang unang ash eruption na tumagal ng 12 minuto. Nasundan ito ng isa pang eruption bandang alas 7. Umabot ng hanggang 1,500 metro ang taas ng ibinugang abo. Nagkaroon din ng bushfire sa itaas na bahagi ng slope ng bulkan dahil sa lumalabas na bato. Ang nangyaring pagsabog, isang phreatic eruption. Ibig sabihin, hindi magma kundi abo at mga bato ang inilabas ng bulkan. Pag sumasabog po volcano at nagitsa ng steam at abo, may mga charges yan, ano? Kaya nagkakaroon ng kidlat. Common po yan sa mga volcanic eruption. Wala naman daw lava flow na nanggaling sa bulkan. Meron din tayong tinatawag na continuous GPS network. Ito ay high resolution network na nagsusukat o nagdidetect ng ground deformation o yung pamamaga ng bulkan. Sa ngayon, nananatiling nakataas ang alert level 1 sa lugar. Ito po ay nangangahulugang abnormal at posible pang magkaroon ng mga minor eruptions na dulot ng pagpapakulo ng tubig. Paalala ng ahensya sa mga residente, bawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Samantala, 4 na araw nang nasusunog ang ilang bahagi ng Mount Apo. Kaya naman patuloy ang pag-apula ng daan-daang volunteers, mountain climbers at rescuers sa forest fire. Sa gitna ng kanilang pag-apula, nagkaroon ng grass fire sa paanan ng bundok. Agad nila itong nirespondehan para hindi na kumalat ang apoy. Sa ngayon, 300 hanggang 4 na lang ektaryang lupain na ang apektado ng sunog. Ang Philippine Air Force, walang patid sa kanilang bucket operation. 5 bucket na raw ng tubig ang nasaboy nila sa nasusunog na bahagi. Ang bawat bucket ay katumbas ng 3 drum ng tubig. Laking pasasalamat nila na malapit lang ang Lake Mirror sa lugar na siyang mapagkukunan nila ng tubig. Umaasa naman ang mga volunteer na patuloy na gaganda ang panahon sa mga susunod na araw para mas mabilis nilang maapula ang apoy. Nasa bahagi ng Santa Cruz sa Davao del Sur pa rin ang forest fire. Samantala, plano ng DENR na pansamantala munang isasara sa mga turista ang Mount Apo. Pag-uusapan daw nila ito ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan para maiwasan na ang mga sunog sa bundok. Cedric Castillo, GMA News.